Good morning! Welcome to February, ang unang araw ng February. So ngayon ang babasahin natin ay makikita sa Exodus 7 to 8. So kung meron kayong mga Bible ay sabayin niyo ako sa pagbabasa. Sabi sa Exodus 7, sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo, isasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis sa Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikpan nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng inuutos ni Yahweh, 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron na makipag-usap sila sa Paraon. 80 years old si Moises at 83 si Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moses at Aaron, kapag sinabi sa inyo na Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagsugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at magiging ahas iyon. Nagpunta nga sila sa Paraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod, kaya ipinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din, ngunit ang mga ito'y nilolo ng tungkod ni Aaron. Gayunmay nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi nakinig kina Moses at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nagmamatigas ang Paraon, ayaw pa ring paalisin ng mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Paraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ang ganito, pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod. Ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampos ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging tubig at mamamatay ang mga isda dahil dito babaho ang ilog at hindi ito maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Dinugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig ng Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal, lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit, nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang payagang sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila'y hindi pinansin ng Faraon, umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Chapter 8. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ng buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo.
Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Gayon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan, at ang buong bayan ay pahihirapan nito. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod. Gayon din sa mga kanal at mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong hepto. Ganoon ang ginawa ni Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Sinabi ni Moises, karangalan kong malaman kung bakit ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala ang mga palaka, maliban ang mga nasa ilog. Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang kapantay ang Diyos naming si Yahweh. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron. Katulad ng pangako nila, ininalangin ni Moises na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay lahat ng mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunto ng mga Ehipsyo ang mga patay na palaka at umalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. Katulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moises at Aaron. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit hindi nila ito nagawa. Ang mga tao at hayop at patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito ay sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, Diyos na ang may gawa nito. Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ni Faraon. Hindi rin siya nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Ehipsyo, pati ang lupang kanilang lalakaran. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman niyang akong si Yahweh ang siyang na makapangyarihan sa lupaing ito. Sa mamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipa ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto, dahil dito'y nasalanta ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas sa Ehipto. Sumagot si Moises, hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ng mga Ehipsyo kapag nakita nilang kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po ay maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang kami maghandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo at ipanalangin din ninyo ako. Sumagot si Moises, pag alis ko po rito, ipapanalangin ko kay
Yahweh, na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din ang sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghandog namin kay Yahweh. Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis nga ang mga langaw. Walang natira ni isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Paraon. Hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh, ng Diyos ng mga Hebreyo, na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras. Bukas ito mangyayari. Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit kahit isa ay walang namatay sa hayop ng mga Israel. At nang pagtingnan ng Faraon, wala ngang namatay sa mga hayop ng Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa ring payagan ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng mga pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng pigsang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamengkero hindi na nakaharap kay Moses sapagkat sila may tadtad rin ng mga pigsang nagnanaknak. Samantala, ang Faraon ay matigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ng mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Faraon, sabihin mong iniutos ko na payagan ninyong sumamba sa akin ng mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanyang mga tauhan at nasasakupan upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay dinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas ng ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Silungan mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng babagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Pharaoh ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinangwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanilang tungkod. Gumuhit ang kidlat, lumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang pagulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagidlat. Ito ang pinakamalakas na pagulan ng yelo sa saysay ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat at nang mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelong ito. Kaya ipinatawag ng Pharaon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, tinanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ang aking mga kababayan ng mali. Ipanalangin ninyo kami sa kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malaking tipak na yelo sa malalakas na kulog. Ipinapangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ang pag-unlad ng malalaking tipak ng yelo.
Sa gayon, malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Panginoong Yahweh. Ang mga tanim na lino at mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi na pinsala ang trigo at ang espelta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas ng lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng Faraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito muli siyang nagkasala, pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil ng mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Sabi dito sa verse 29, sa gayon malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig.